Ako si Adrian, isang simpleng tao na tahimik na namumuhay sa probinsya. Sa edad kong 31, kontento na ako sa araw-araw na gawain sa maliit naming plantasyon ng kape. Wala akong masyadong kaibigan maliban sa mga kasama sa trabaho at mas pinipili kong iwasan ang mga komplikasyon sa buhay. Pero isang araw, binago ng isang tao ang tahimik kong mundo. Adrian, napalingon ako sa pamilyar na boses. Sa ilalim ng dapit-hapong liwanag, tumambad sa akin ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Matangkad, matikas, pero may kakaibang aura ng misteryo sa kanyang itsura. Ang nangiti niya parang may itinatago. J. Joaquin? Oo, siya nga. Ang dati kong matalik na kaibigan noong bata pa kami. Sabay kaming lumaki, sabay naglaro, at sabay ring nangarap. Pero makalipas ang mahigit 20 taon, bigla na lang siyang naglaho. Wala ni isang sulat o balita. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang masayang ngiti niya noong umalis siya papuntang Maynila. Hindi mo yata ako makilala, biro niya habang inilapag ang isang itim na bagahe sa tabi ng maliit kong kubo. Ikaw nga, grabe, ang tagal na nating hindi nagkitas, ang sagot ko. Pilit na ikinukubli ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ang saya ba ng muling pagkikita o ang pagtataka ang nangingibabaw. Napansin kong tumingin siya sa paligid, tila sinusuri ang lugar. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Pero may kakaiba sa nangiti niyang iyon. Hindi ito tulad ng dati. Parang may laman, parang may iniisip siyang hindi ko alam. Adrian, pwede ba akong magpalipas dito ng ilang araw? May kailangan lang akong gawin at baka ikaw lang ang pwedeng makatulong sa akin. Sabi niya nang may halong pag-aalinlangan. Oo naman, walang problema. Sagot ko kaagad. Paano ko ba tatanggihan ang kaibigan kong halos kapatid na kong ituring noon? Ngunit sa bawat oras na magkasama kami, mas lalong tumitindi ang pakiramdam kong may mali. Tahimik si Joaquin, tila laging malalim ang iniisip. Madalas din siyang tumingin sa kanyang cellphone, pero hindi siya nakikipag-usap kanino man. Isang gabi, habang nagkakape kami sa labas ng kubo, bigla niyang binasag ang katahimikan. May hihilingin ako sa iyo, Adrian. Isang pabor na hindi mo pwedeng tanggihan. Napatigil ako. Sa tono ng boses niya, alam kong seryoso siya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla akong kinabahan. Ano yon? Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Ngumiti siya, pero hindi ang tipikal na ngiti ng isang kaibigan. Ang nangiti niya, tila nanlalamig, parang may halong pananakot. Ilang araw mula ngayon, may kukunin kang package para sa akin. Huwag mong bubuksan, huwag kang magtatanong, at higit sa lahat, huwag mong ipapaalam kahit kanino. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong mayroon sa package na iyon, pero sa paraan ng kanyang pagsasalita, parang delikado ito. Bakit ako? Ano bang laman ng package na yan? Tanong ko, kahit pa alam kong hindi ko magugustuhan ang sagot. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita kong may takot sa kanyang mga mata. Dahil kung hindi mo gagawin, pareho tayong nasa panganib. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Ang kaibigan kong matagal nang nawala ay bumalik upang humingi ng pabor. Pero ang pabor na iyon ay tila puno ng kasinungalingan at panganib. At ang pinakamalaking tanong sa isip ko, anong panganib ang dumating sa buhay ni Joaquin at bakit nadadamay ako? Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, narito ako sa harap ng isang maliit na kainan sa gilid ng bayan, ang lugar kung saan ko unang nakilala si Miguel. Hindi ko alam kung bakit ko ito pinili, ngunit tila ito ang tamang lugar para sa isang misteryoso at hindi inaasahang muling pagkikita. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng kainan ay tila bumabalot sa akin ng isang mainit na yakap ng pag-asa. Nakatitig ako sa pinto,
Bumalik sa mga alaala ng kabataan namin. Si Miguel at ako ay magkaibigan mula pa noong elementarya. Siya ang palaging nasa tabi ko, lalo na kapag nahihirapan ako sa lahat ng bagay, sa pamilya, sa paaralan at sa buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkahiwalay kami ng landas. Nag-aral ako sa ibang bayan at siya naman ay nagpatuloy sa aming lokal na paaralan. Ngayon, makalipas ang ilang taon, isang tawag ang nagbalik sa akin sa kanya. "Ricardo, kailangan kita," ang sabi niya sa telepono. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Miguel, ngunit alam kong may malalim na dahilan kung bakit niya ako tinawag. Sa dami ng mga taon na lumipas, ang pagkakataong ito ang nagbukas ng pinto para sa amin upang muling magsama. Habang naglalakad ako papasok sa kainan, naramdaman ko ang pamilyar na amoy ng sinangag at tapa. Ang mga lumang larawan ng bayan ay nakadikit pa rin sa mga dingding at tila ang oras ay tumigil dito. Nakita ko si Miguel na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tasa ng kape na halos hindi niya ginagalaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na tila may dalang mabigat na pasanin. "Ricardo, salamat at nakarating ka," bati niya habang ako'y naupo sa harap niya. "May kailangan akong sabihin sa'yo." "Bakit, Miguel? Ano bang nangyayari?" Tanong ko puno ng pag-aalala. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. "Ito ang dahilan kung bakit kita tinawag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko rito, pero alam kong makakatulong ka." Binuksan ko ang kahon at bumungad sa akin ang isang sinaunang susi. Tila gawa ito sa ginto, ngunit may kakaibang disenyo na hindi ko pa nakikita. Sa ilalim ng kahon ay may nakasulat na mensahe, ngunit sa wika na hindi ko maintindihan. "Saan mo nakuha ito?" tanong ko habang sinusuri ang susi. "Matagal na itong nasa pamilya namin, ngunit kamakailan lang ay may nangyari. Bigla na lang itong lumitaw sa harap ng pinto namin kasama ang sulat na nagsasabing, 'Ikaw lang ang makakatulong sa akin,'" sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. May kakaibang pakiramdam akong naramdaman, parang may misteryo na nakatago sa likod ng susi. "Miguel, hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero susubukan ko. Ano ba ang alam mo tungkol dito?" Sa totoo lang, wala. Ngunit ang susi na ito ay tila may koneksyon sa isang lumang lugar na malapit sa bayan. Ang lolo ko ay dati nang nabanggit ito, ngunit palaging nagtatago ng detalye. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumilinaw sa akin na ang susi ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala namin. Ang misteryosong mensahe at ang biglaang paglitaw nito ay tila isang pahiwatig na may kailangang tuklasin. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang nagbukas ang pinto ng kainan at pumasok ang isang lalaki na pamilyar ang itsura. Hindi ko siya matukoy agad, ngunit may kakaibang aura siyang dala. Tumayo siya malapit sa amin, tila nagmamasid at biglang lumapit sa aming mesa. "Ang susi, maaari ba?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Nagkatinginan kami ni Miguel, puno ng pagtataka at takot. "Sino ka ba?" tanong ni Miguel, ngunit ang lalaki ay ngumiti lamang. Tila may alam siyang hindi namin nauunawaan. "Ang susi ay para sa isang misyon at kayo ang napili," sagot ng lalaki bago siya lumabas ng kainan. Iniwan kaming naguguluhan at puno ng katanungan. Naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon at ang misteryo ay tila lumalalim. Ang susi ay hindi lamang isang piraso ng metal. Ito ay tila simula ng isang paglalakbay na puno ng lihim. "Miguel, kailangan nating malaman ang tungkol sa susi na ito. Mukhang hindi tayo nag-iisa sa paghahanap," sabi ko habang tinitingnan ang kahon na nasa mesa. Ang malamig na hangin ay umihip at ang oras ay tila tumigil muli. Sa paglabas namin ng kainan, alam kong ang susi ay may daladalang kasagutan, ngunit ang tanong,
ay handa ba kami sa anumang maaari naming matuklasan? Ang aming pagkakaibigan ay muling nabuhay, ngunit sa oras na ito, kami ay nasa gitna ng isang masalimuot na misteryo na maaaring baguhin ng lahat. Mula nang makatanggap ako ng liham mula kay Lila, hindi ako mapakali. Ang liham na iyon ay puno ng mga pahiwatig na tila isang palaisipan na naghihintay malutas. Sa kabila ng mga taon ng hindi pagkikita, malinaw na kailangan niya ang tulong ko para sa isang bagay na mahalaga. Ang mga tanong na bumabalot sa akin ay hindi mabilang. Ano ang misteryosong pabor na ito? Bakit ako ang kanyang nilapitan? Sa kabila ng mga agam-agam, ang pagkasabik na makita siya muli ay hindi ko maitanggi. Nagpasiya akong puntahan siya sa lugar na itinakda para sa aming pagkikita, isang maliit na kafe sa gilid ng bayan na hindi gaanong matao ngunit puno ng karakter. Ang lugar na iyon ay tila isang perpektong tagpuan para sa isang reunion na puno ng misteryo. Habang papalapit ako, nakita ko siya sa isang sulok, nakaupo at tila malalim ang iniisip. Nang magtagpo ang aming mga mata, agad kong naramdaman ang init ng aming dating pagkakaibigan. Bagamat marami nang nagbago sa mga pisikal na anyo namin, ang koneksyon namin ay nanatiling matatag. Ang mga alaala ng aming kabataan, mula sa mga larong sabayang inaabangan ng buong baryo hanggang sa mga lihim na usapan sa ilalim ng mga bituin, ay nagbalik sa akin. Salamat at dumating ka, Mara, bungad ni Lila habang nakaupo ako sa harap niya. Sa kanyang tinig ay may halong saya at kaba, na tila may dinadala siya na mabigat. May isang bagay akong kailangan mong malaman. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, sinimulan niyang ikwento ang mga kaganapan sa kanyang buhay mula nang huli kaming magkita. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nararamdaman ko ang bigat ng kanyang dinadala. Ang kanyang ama, na matagal nang nawawala, ay tila nagpadala ng isang sulat bago ito tuluyang mawala. Ang sulat ay naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa isang lumang kayamanan na matagal nang hinahanap ng kanyang pamilya. Ang sulat na iyon ay may mga palatandaan, sabi niya, habang inilalabas ang isang lumang papel mula sa kanyang bag. Ngunit hindi ko kayang lutasin ang mga ito mag-isa, kaya't naisip kong ikaw ang maaaring makatulong sa akin. Tiningnan ko ang papel at sa unang tingin pa lamang ay tila isang puzzle na mahirap solusyonan. Ngunit sa kabila ng pagiging komplikado ng mga palatandaan, may isang bahagi sa akin na naiintriga. Ang mga simbolo at numero na nakalimbag sa sulat ay tila pamilyar, na para bang nakita ko na ang mga ito sa kung saan. Habang pinag-aaralan namin ni Lila ang sulat, unti-unti naming natutuklasan ang mga sagot. Ang mga numerong nakalimbag ay tumutukoy pala sa mga lumang lugar sa bayan na may koneksyon sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang unang palatandaan ay nagdala sa amin sa isang lumang balon, sa gitna ng lumang parke, isang lugar kung saan madalas kaming naglaro noong bata pa. Habang nakatayo kami doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, may natuklasan kaming lihim na pintuan sa tabi ng balon. Sa aming pagpasok, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan, ngunit ang kagustuhan kong matulungan si Lila ay mas malakas pa. Ang loob ng pintuan ay naglalaman ng mga lumang gamit na tila pagmamay-ari ng kanyang pamilya, mga lumang larawan, kasulatan, at isang maliit na kahon na tila selyado ng pag-iingat. Nang buksan namin ang kahon, isang lumang susi ang aming nakita na may nakaukit na mga simbolo na kapareho ng nasa sulat. Habang hawak ni Lila ang susi, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ito na ang simula, Mara, sabi niya, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man kami makaalis sa lugar na iyon, may narinig kaming mga yabag sa likod ng pintuan. Bago pa man kami makapag-react, isang pamilyar na boses ang bumungad sa amin. Hindi ko inakala na makikita ko kayo dito. Isang boses na hindi ko akalaing maririnig ko muli,
Isang boses na matagal nang nawala sa aming buhay. Ang aming pagkakahinto ay tanda ng pagkabigla. Ang taong iyon ay si Thomas, ang kaibigan naming matagal nang nawawala, na tila may sarili ring hinahanap sa lugar na iyon. Ngunit ang tanong ay, ano ang koneksyon ni Tomas sa misteryong ito? Ano ang nagdala sa kanya at bakit ngayon pa? Ang mga sagot ay tila nakatago pa rin sa likod ng mga susi at simbolo, mga sagot na naghihintay na mabunyag sa susunod na kabanata ng aming kwento. Ang misteryong bumabalot sa pagkikita namin ay nagsimula pa lamang, at ang lahat ng ito ay tila isang bahagi ng mas malalim na palaisipan na nag-uugnay sa aming tatlo. Sa aming harapan ay isang landas na hindi namin alam kung saan patungo, ngunit ang alam namin ay kailangan naming magpatuloy para sa aming pagkakaibigan at sa mga lihim na naghihintay na malaman. Pagkatapos ng ilang taong hindi pagkikita, nagkita kaming muli ni Marco sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang aming muling pagkikita ay hindi dahil sa simpleng pagkakamabutihan, kundi dahil sa isang pabor na kanyang hinihiling, isang bagay na tila bagay may mabigat na misteryo sa likod nito. Nang ipasok ko ang susi sa pintuan ng aming lumang tagpuan, ang maliit na treehouse sa likod ng bahay ni na Marco, bumalik lahat ng alaala ng aming kabataan. Dito kami madalas maglaro, magdiskusyon at mangarap. Pero ngayon, may ibang pakiramdam. May bigat sa hangin na tila ba may itinatagong lihim. Salamat at pumunta ka, bungad ni Marco pagpasok ko pa lang. Nakaupo siya sa lumang upuan na gawa sa kahoy, ang kanyang mga matay naglalaman ng hindi mabilang na kwento. Walang anuman, sagot ko, pilit na tinatanggal ang kaba sa aking dibdib. Ano bang meron, Marco? Bakit mo ako tinawag dito? Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magkwento. Naalala mo ba si Lolo Ben? Yung matandang laging nakaupo sa kanto malapit sa eskwelahan dati? Oo naman, yung nagbibigay sa atin ng candy tuwing umuuwi tayo. Bakit mo na itanong? May iniwan siyang kahon sa akin bago siya pumanaw. Sinabi niyang isang tao lang ang puwedeng makatulong sa akin para mabuksan yon, at ikaw iyon, paliwanag ni Marco. Hawak ang isang maliit na kahon na mukhang napakaordinaryo, ngunit tila may kung anong puwersang nagmumula rito. Bakit ako? Tanong ko, bagamat may kung anong kiliti ng kuryosidad sa loob ko. Hindi ko rin alam, sagot ni Marco. Kita sa kanyang mukha ang halong pag-aalala at determinasyon. Pero alam kong may kinalaman ito sa nakaraan natin, sa mga bagay na hindi natin lubusang naintindihan noon. Habang nakaupo kami sa harap ng kahon, sinubukan naming alalahanin ang aming mga alaala kay Lolo Ben. Siya ay isang misteryosong matanda, pero lagi siyang may ngiti sa kanyang labi. Noon, hindi namin pinapansin ang kanyang mga kwento tungkol sa mga sinaunang alamat at mga mahiwagang bagay. Para sa amin, iyon ay bahagi lamang ng kanyang pagiging matanda at malikhain. Marahan kong hinaplos ang kahon at biglang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mundo ay tila huminto at tumuon lamang sa maliit na bagay na ito. Paano natin ito bubuksan? Tanong ko, ngunit sa totoo lang, parang may bahagi sa akin na ayaw malaman ang laman nito. Sinubukan naming ibaliktad, kalugin, at tingnan kung may susi o butas, ngunit walang nangyari. Hanggang sa napansin ko ang maliit na ukit sa ilalim nito, isang ukit na tila ba pamilyar. Marco, tingnan mo ito, sabi ko sabay turo sa ukit. Parang nakita ko na ito dati, sabi ni Marco, at kami nagtitinginan na parang may naalala kaming mahalaga. Biglang nagliwanag ang aking isipan nang maalaala ko ang isang gabi sa loob ng treehouse. Yung simbolo sa pader, Marco, yung nilalaro natin dati. Naalala mo? Agad kaming bumalik sa loob ng treehouse, at doon nga sa likod ng lumang poster ay may nakaukit na parehong simbolo. Hindi ko maintindihan paano ito nangyari. Tanong ni Marco, gulat at gulo ang isip. Habang kami ay nag-uusap,
may narinig kaming kaluskos mula sa labas. Tumigil kami, nakikinig sa tila papalapit na yabag. Ang aming mga puso'y kumabog sa kaba at sa loob ng isang iglap, biglang bumukas ang pinto ng treehouse. Akala ko ba dalawa lang tayo dito? Bulong ni Marco habang ang aking mga mata ay nakatuon sa anino ng taong papasok. Sa pagbukas ng pinto, ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng isang pamilyar na anyo. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Hindi ito pwede, bulalas ko, habang unti-unting sumiklab ang mga alaala ng nakaraan sa aking isipan. Sa harap namin ay si Lolo Ben, buhay na buhay, ngunit may kakaibang anyo sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagdating ay tila ba'y isang pagbabalik mula sa isang lugar na hindi abot ng aming kamalayan. Tama kayo mga apo, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan at misteryo. Panahon na para malaman ninyo ang katotohanan. Napalunok kami ni Marco. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang aming mga isipan ay puno ng katanungan, ngunit ang isang bagay ay tiyak, ang muling pagkikita namin ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo. Sa kabila ng mga taon ng paglalakbay sa buhay, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Lara na nagbigay ng kakaibang kilig sa aking puso. Kailangan ko ng tulong mo, ang sabi niya na may kasamang larawan ng isang lumang pendant na puno ng mga ukit na hindi ko pa nakikita. Sa unang tingin, tila isa lamang itong ordinaryong alahas, ngunit ang mga detalye ay tila nagkukwento ng isang bagay na mas malalim. Ang pag-usisa ay mabilis na bumalot sa akin, kaya't nagpasya akong bumalik sa bayan kung saan kami unang nagkakilala, kung saan ang aming pagkakaibigan ay naitanim at lumago sa mga taon ng aming kabataan. Pagdating ko sa bayan, agad kong naramdaman ang nostalgia. Ang mga kalye, puno at bahay ay tila nagtataglay ng mga alaala ng aming mga tawanan at kwentuhan. Sa isang tabi, nakita ko si Lara, nakatayo sa ilalim ng lilim ng punong akasya sa parke kung saan madalas kaming maglaro noon. Hindi ko maitago ang aking tuwa nang makita siya muli. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang pinipilit kong maibalik ang lahat ng mga nawalang oras. Lara, anong nangyari? Ano itong pendant na ito? Tanong ko habang hawak ang alahas. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito, pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sagot niya, may kirot sa kanyang boses. Ang pendant na ito ay bahagi ng isang misteryo na matagal ko nang sinusubukang lutasin. Habang naglalakad kami patungo sa lumang bahay ng kanyang pamilya, nagsimula siyang magkwento. Ang pendant pala ay pagmamay-ari ng kanyang lolo, nakilala sa kanilang angkan bilang isang mananaliksik ng mga sinaunang kultura. Sa kanyang mga huling taon, naging obsessed ito sa pagtuklas ng lumang alamat tungkol sa isang kayamanan na nakatago sa bayan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasaliksik, bigla siyang nawala. Ang pendant na ito ang huling piraso ng kanyang pag-aaral na natagpuan ni Lara sa isang lumang baul. Parang napaka-imposible ng kwento, hindi ba? Tanong ni Lara habang una niyang ipinakita sa akin ang mga tala ng kanyang lolo. Nakasaad dito ang tungkol sa kayamanang itinago ng mga sinaunang tao ng bayan na di umano'y nagtataglay ng kapangyarihan upang baguhin ang kapalaran ng sino mang makakahanap nito. Habang binabasa ko ang mga tala, napansin ko ang isang pamilyar na simbolo sa isang pahina. Isang ukit na katulad ng nasa pendant. Lara, nakita ko na ang simbolo na ito dati, sabi ko, na nagiging mas interesado sa misteryo. Maaari kaya itong may kinalaman sa lumang simbahan sa tabing ilog? Tanong ko, biglang naalala ang mga kuwento ng mga matatanda tungkol sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng simbahan. Nagdesisyon kaming bisitahin ang simbahan. Sa aming pagdating, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan.
Ang lumang estruktura ay tila puno ng mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Sa paligid nito, ang mga puno ay tila mga bantay na nagmamasid sa amin habang sinubukan naming hanapin ang sinasabing lagusan. Sa likod ng altar, may isang lumang pinto na halos hindi ko napansin sa una. Nang buksan namin ito, naramdaman namin ang pag-ihip ng malamig na hangin mula sa ilalim. Isang hagdan pababa ang nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang nasa dulo nito. Habang bumababa kami, ang amoy ng lumang kahoy at lupa ay sumalubong sa amin, tila nagbibigay babala sa kung ano ang aming maaaring matuklasan. Sa dulo ng hagdan, isang silid ang nagbukas sa aming harapan. Walang ibang laman kundi ang isang lumang mesa na puno ng mga libro at isang mapa. Ang mapa ay may marka ng parehong simbolo mula sa pendant. Lara, ito na yata ang hinahanap natin, sabi ko habang ipinapakita sa kanya ang mapa. Ngunit bago pa man namin masuri ito ng mas maigi, may narinig kaming tunog ng mga yabag mula sa itaas. Ang pintuan sa itaas ay biglang nagsara at kami ay naiwan sa dilim. May ibang tao dito, bulong ni Lara, nanginginig sa takot. Hindi tayo nag-iisa. Sa kabila ng kaba, alam kong kailangan naming malaman ang katotohanan. Sino ang nasa itaas, ano ang kanilang hinahanap, at paano kami makakalabas. Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang biglang pag-init ng pendant na hawak ko. Parang may gustong ipahiwatig ito, ngunit ano? Ang aming mga hakbang patungo sa kasagutan ay biglang natigil sa harap ng isang bagong misteryo. Sino nga ba ang nagmamakaawa sa amin na bumalik at anong sikreto ang kanilang itinatago? Sa kabila ng takot, ang aming pagkakaibigan ang naging sandigan namin upang harapin ang mga susunod na pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi lamang ito tungkol sa pendant. May mas malalim pang dahilan kung bakit kami narito. At iyon ang kailangang namin tuklasin. Pagkagising ko kinabukasan, dama ko ang bigat ng hangin sa paligid. Parang may bumubulong sa akin na may mangyayari ngayong araw na ito. Nagmamadali kong inayos ang sarili, bitbit ang mga tanong na bumabagabag sa isip ko mula nang mag-cruise muli ang landas namin ni Miguel. Ang aming pagkikita ay hindi lamang isang simpleng muling pagkikita ng mga dating magkaibigan, kundi tila isang bahagi ng mas malalim na misteryo. Naisip kong umalis muna sa bahay at maglakad-lakad sa parke, baka sakaling makapag-isip-isip ako ng maayos. Habang naglalakad, biglang nagring ang aking telepono. Si Miguel ang tumatawag. "Hey, kailangan kitang makausap," sabi niya sa kabilang linya. May urgent sa boses niya na tila ba may kung anong panganib o pagkabahala. May nahanap akong impormasyon tungkol sa pabor na hinihingi sa atin. Agad kaming nagkita sa paborito naming tagpuan, ang lumang bahay kubo sa gilid ng bukid na madalas naming puntahan noong bata pa kami. Ang lugar na ito ay puno ng alaala ng aming kabataan, ngunit ngayon ay tila puno ng misteryo at kaba. Pagdating ko roon, nakita kong nandoon na si Miguel, hawak ang isang lumang kahon na tila puno ng mga dokumento at litrato. "Nahanap ko ito sa lumang aparador ng lola ko," sabi ni Miguel. "May kinalaman ito sa pabor na hinihingi sa atin." Tiningnan ko ang mga nilalaman ng kahon, mga lumang litrato ng aming mga lolo't lola kasama ang isang grupo ng mga tao na hindi ko kilala. May isang litrato na pumukaw ng aking pansin. Isang grupo na tila nasa isang seremonya, lahat ay nakasuot ng puti at may hawak ng mga kandila. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na, "Ang simula ng liwanag." Anong ibig sabihin nito? Tanong ko kay Miguel habang pilit na iniintindi ang mga litrato. "Hindi ko pa rin alam ang buong detalye," sagot niya. "Pero sigurado ako na may kinalaman ito sa pabor na hinihingi sa atin. Parang may iniwang sikreto ang mga pamilya natin na ngayon ay kailangan nating tuklasin." Habang tinitingnan ko ang mga larawan,
May isang dokumento na nakaagaw ng aking pansin. Isa itong sulat na tila galing sa lolo ni Miguel. Naglalaman ito ng mga pangungusap na tila mga babala. Ang mga lihim ay dapat manatiling lihim. Ngunit darating ang panahon na kailangan itong isiwalat para sa kapakanan ng lahat. Nakasulat sa sulat. Kapag dumating ang araw na iyon, sundan ang mga yapak ng liwanag. Anong liwanag ang sinasabi dito? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala sa mga nalalaman ko. Bago pa makasagot si Miguel, nakarinig kami ng kaluskos mula sa labas ng kubo. Parang may ibang tao sa paligid. Bumilis ang tibok ng puso ko. Napalitan ng kaba ang aming pagtatalo. Dahan-dahan naming sinilip ang labas ng bintana at doon namin nakita ang isang anino na mabilis na kumikilos. Hindi namin maaninag kung sino ito, ngunit maliwanag na hindi ito basta-basta lamang na tao. Parang may dala itong isang bagay na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Miguel, kailangan na nating umalis dito, bulong ko sa kanya. Hindi natin alam kung sino o ano ang nasa labas. Ngunit sa halip na matakot, tila nakaisip ng plano si Miguel. Kailangan nating malaman kung ano ang dala niya. Baka ito ang susi sa mga tanong natin. Bago pa ako makapagsalita, mabilis siyang lumabas ng kubo. Sumunod ako dala ang kaba at pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang kinahinatnan ng aming desisyon, ngunit alam kong hindi namin maaaring iwan ang pagkakataong ito. Habang sinusundan namin ang anino, napansin kong papalapit kami sa isang lumang simbahan sa dulo ng bukid. Ang lugar ay tila matagal nang abandonado, ngunit hindi nawawala ang misteryo nito. Sa isang iglap, nawala ang anino at natagpuan naming nakabukas ang pinto ng simbahan. Miguel, sigurado ka ba dito? Tanong ko habang dahan-dahan kaming pumapasok sa loob. Oo, nararamdaman kong nandito ang sagot. Sagot niya, puno ng determinasyon. Pagkapasok namin, nakita naming may altar sa gitna na punong-puno ng kandila. Sa likod nito, may isang malaking pinto na tila ba nag-aanyaya sa amin na buksan ito. Ano ang gagawin natin? Tanong ko habang tinitingnan ng mga kandila na tila nagbibigay liwanag sa madilim na kapaligiran. Buksan natin, sagot ni Miguel. Hawak ang aking kamay habang dahan-dahan naming binubuksan ang pinto. Ngunit bago pa ito tuluyang mabuksan, biglang may narinig kaming boses mula sa likod. Huwag ninyong ituloy, sabi ng boses, malamig at puno ng babala. Napalingon kami at doon namin nakita ang isang matandang lalaki, nakasuot ng puting damit, ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Sino ka? Tanong ni Miguel. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang tanong, biglang bumukas ang pinto at nakita namin ang isang liwanag na tila galing sa ibang mundo. At doon nagwakas ang aming araw, puno ng misteryo at tanong na wala pa ring kasagutan. Ang umaga ay sumalubong sa amin ni Miguel na puno ng pag-aalinlangan. Ang mga sinag ng araw ay tila naglalaro sa aming mga anino, habang kami ay naglalakad papunta sa lumang bahay na dati naming pugad noong kami mga bata pa. Sa likod ng aming isipan, ang misteryoso niyang kahilingan ay patuloy na bumabalot sa aming pagkakaibigan na parang ulap na hindi namin matanggal. Miguel, bungad ko habang kami naglalakad sa madamong daan. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako tinawag? Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng alalahanin. Malapit na, kaibigan. Malapit mo nang malaman. Ang bahay ay parang isang matandang kaibigan na nag-aanyaya sa amin pumasok. Ang mga pader nito ay puno ng mga alaala ng aming kabataan. Ngunit sa araw na iyon, tila may kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Pumasok kami at sa loob ay bumungad sa amin ang isang kahon na nasa gitna ng sala, natatakpan ng alikabok at tila hindi pa nabubuksan sa maraming taon. Narito ang pabor na hinihingi ko sa iyo, sabi ni Miguel habang itinuro ang kahon. Ngunit bago iyon, kailangan mong malaman ang isang bagay.
Ang kahon na ito ay may lihim na matagal kong itinago. Isang bagay na hindi ko kayang harapin ng mag-isa. Nag-aalangan ako, ngunit ang kuryosidad ay nag-udyok sa akin na lumapit. Hinaplos ko ang takip ng kahon at sa aking pagdampi, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumalot sa aking mga daliri. Ano ito, Miguel? Umupo siya sa isang lumang upuan at nagpatuloy. Noong tayo'y mga bata pa, may nangyari sa bahay na ito na hindi ko kailanman nakwento sa iyo. Isang gabi, habang tayo'y naglalaro, may narinig akong kakaibang tunog mula sa silong. Sinundan ko ito at doon ko natagpuan ang kahon na ito. Sa loob ay naroon ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang bagay na tila may sariling buhay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. At ano ang laman nito? Huminga siya ng malalim, na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Sa loob ng kahon ay naroon ang isang lumang diary na pag-aari ng isang batang babae na nanirahan dito bago tayo. Ang diary ay puno ng mga kwento ng kanyang buhay, mga pangarap, takot, at mga misteryo. Ngunit ang huling pahina ay naglalaman ng isang huling pahayag na humihingi ng tulong. Isang pabor na kailangan niyang ipagkaloob bago siya umalis sa mundong ito. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang salita na tila ang kahon ay hindi lamang pisikal na bagay, kundi isang piraso ng nakaraan na humihingi ng hustisya. Ano ang hinihingi niyang pabor? Tumayo si Miguel at lumapit sa akin. Kailangan natin, ikaw at ako, na hanapin ang isang tao na binanggit niya sa diary. Isang kaibigan na tila nawawala sa kanyang mga alaala. Isang tao na, sa kanyang paniniwala, ay may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan. Nag-aalangan ako, ngunit sa ilalim ng aking pag-aalinlangan ay naroon ang isang damdamin ng pagkakaibigan at pakikipagsapalaran. Gagawin ko ito, Miguel, para sa iyo at para sa batang babae. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang nangiti ay may bahid ng kalungkutan. Salamat kaibigan, hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy, isang malakas na tunog ang bumalot sa buong bahay. Isang tunog na parang mula sa ilalim ng lupa. Ang sahig ay nagsimulang manginig at ang mga pader ay tila umuungol sa kanilang pagkakatayo. Miguel, ano iyon? Tanong ko, puno ng takot. Ngunit bago pa siya makasagot, isang bahagi ng sahig ang bumigay, nagbukas na parang isang bitag, at kami nahulog sa kadiliman. Sa aming pagbulusok, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin, at ang huling imahe na bumungad sa aking mga mata bago kami tuluyang lamunin ng dilim ay ang kahon. Ang misteryosong kahon na tila bumubulong ng isang lihim na hindi namin kayang talikuran. At sa puntong iyon, alam kong ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos, bagkus ito'y nagsisimula pa lamang sa ilalim ng anino ng isang lihim na kahilingan na matagal nang nakatago sa likod ng mga pader ng lumang bahay. Bahagi o ang liham na nawawala. Pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ko rin ang bahay ni Lolo Ben. Isa itong maliit na kubo sa gilid ng isang lumang kagubatan, malayo sa kabihasnan. Huminto ako sa tapat ng pintuan at huminga ng malalim bago kumatok. Mula sa loob ay narinig ko ang mga yabag ng kanyang mga paa at ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan. Ikaw pala, Aling Nati. Bati ni Lolo Ben habang pinapapasok ako sa loob. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Mabuti na lang at nakita kita, Lolo Ben, sagot ko. May gusto sana akong itanong tungkol kay Erwin. Tila nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagbanggit ko sa pangalan ng aking matagal nang nawawalang kaibigan. Si Erwin ang aking kababata at matalik na kaibigan noong kami yung mga bata pa. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta at kahit ang kanyang pamilya ay tila nawalan na ng pag-asa na siya ay makikita pa. Si Erwin, oo,
Sagot ni Lolo Ben na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Ano na nga ba ang nangyari sa kanya? May natanggap akong liham, sabi ko, inilabas ko ang isang lumang sobre mula sa aking bulsa. Hindi ko alam kung paano ito nakarating sa akin, pero ito'y mula kay Erwin. Sinasabi niyang kailangan niya ng tulong. Kinuha ni Lolo Ben ang sobre at tiningnan ito ng mabuti. Ito'y sulat kamay niya, walang duda, bulong niya. Ngunit saan siya nagmula? At bakit siya biglang nagpadala ng liham ngayon? Hindi ko rin alam ang sagot sa mga tanong na iyon. Ang liham na iyon ay puno ng mga pahiwatig at misteryo. Walang tiyak na address o anumang palatandaan kung saan ko siya mahahanap. Ang tanging sinasabi lamang ng liham ay kailangan niya ng tulong at may isang bagay na dapat kong malaman. Habang nag-uusap kami ni Lolo Ben, napansin kong may kakaiba sa loob ng bahay. May mga lumang larawan na nakasabit sa dingding at isa sa mga iyon ay kumuha ng aking atensyon. Isa itong larawan ng isang grupo ng mga bata kasama si Erwin at ako na naglalaro sa tabi ng isang lawa. Ngunit sa larawan, may isang batang hindi ko matandaan na nakasama namin noon. Isang batang may malamlam na mga mata at maputlang kutis. Sino itong batang ito, Lolo Ben? Tanong ko, itinuturo ang bata sa larawan. Natahimik si Lolo Ben. Para bang may isang lihim na gusto niyang itago, ngunit nag-aatubili siyang sabihin. Siya si Tomas, sagot niya sa wakas. Isang batang madalas naming kasama noon, pero may nangyari sa kanya. Bakit hindi ko siya naaalala? Tanong ko, habang nararamdaman ko ang kakaibang kuryosidad at pangamba. Si Thomas ay nawala na parang bula tulad ni Erwin, paliwanag ni Lolo Ben. At mula noon, hindi na siya muling nakita. Pero may usap-usapan na may kinalaman sa lawa ang pagkawala niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang lahat ng ito'y parang isang bahagi ng isang malaking palaisipan na hindi ko mahagilap ang kabuuan. Ngunit isa lang ang malinaw. May koneksyon ang pagkawala ni Erwin at ang batang si Thomas. Habang nag-iisip ako, biglang nagring ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Agad kong sinagot ito at sa kabilang linya ay narinig ko ang isang pamilyar na boses. Aling Nati, kailangan mo akong tulungan, sabi ng boses. May isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa lawa at sa atin. Erwin, bulong ko, hindi makapaniwala sa naririnig. Nasaan ka? Ngunit bago pa niya masagot ang aking tanong, naputol na ang tawag. Iniwan akong may katanungan sa isip at kaba sa dibdib. Lolo Ben, kailangan kong bumalik sa lawa. Sabi ko puno ng determinasyon. Kailangan kong malaman ang totoo. Tumango si Lolo Ben, ngunit may babala sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka, Aling Nati, paalala niya. Ang lawa ay may mga lihim na mas mabuting hindi na mabunyag. Habang papalayo ako sa bahay ni Lolo Ben, isang bahagi ng aking isipan ang nagsasabing may mas malalim na misteryong bumabalot sa amin. At ang lahat ng ito ay tila may kinalaman sa lawa, sa liham at sa mga alaala ng aming kabataan. Ngunit hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan sa lawa. Isang katotohanan na magbabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa aming pagkakaibigan ni Erwin. Isang lihim na magdadala sa akin sa isang hindi inaasahang landas. At sa paglapit ko sa lawa, isang anino ang sumalubong sa akin. Sa pagkakaalam ko, ang mga pangyayari noong nakaraang linggo ay tila isang pelikulang hindi ko inaasahang mapapanood. Ang muling pagkikita namin ni Marco matapos ang ilang taon ay nagdulot ng kasiyahan. Ngunit hindi ko rin maikakaila na may halong kaba ang bawat pag-uusap namin. Nagsimula ang lahat nang bigla siyang sumulpot sa pintuan ng bahay ko. May dala-dalang pabor na hindi ko akalaing magiging hudyat ng isang serye ng misteryosong kaganapan. May kailangan akong tulong mo, Miguel, sabi ni Marco, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan ko kundi ikaw.
Agad ko siyang pinapasok, nag-uumapaw ang pagkasabik na marinig kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sa isang iglap, bumalik ang pakiramdam ng aming kabataan. Ang pagkakaibigan na tila walang hangganan, ang mga araw na pinuno ng tawanan at kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na tila hindi madali ang ibabahagi. May natanggap akong sulat, sabi ni Marco, at inabot niya sa akin ang isang piraso ng papel na may kakaibang marka. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, ngunit may nakasaad na pabor na kailangan kong gawin. Habang binabasa ko ang sulat, unti-unting nagiging malinaw sa akin ang lalim ng pagkakakabit ng aming kwento sa mas malawak na misteryo. Ang mga salita sa papel ay tila puzzle na kailangan naming buuin. Walang ibang makakaalam, ang sabi sa dulo, na tila babala at paanyaya sa isang mundo ng sikreto. Miguel, ikaw lang ang naiisip kong makakatulong sa akin dito. Dagdag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-asam na hindi ko siya bibiguin. Sa ilang sandali, naglaro sa isip ko kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling pumasok kami sa mundong ito. Ngunit ang aming pagkakaibigan ay palaging nakahanda sa pagsubok. Hindi nagtagal ay napagdesisyonan naming alamin ang pinagmulan ng sulat. Nagsimula kami sa mga pahiwatig na nakapaloob sa kanyang mensahe. Ang kakaibang marka ay tila isang simbolo na hindi pangkaraniwang nakikita. Sa aming pagsasaliksik, natuklasan namin na ito ay konektado sa isang lumang samahan na matagal nang nabuwag. Isang samahan na may layuning protektahan ang mga lihim ng nakaraan. Habang kami naglalakad sa makipot na daan patungo sa isang lumang library, naramdaman ko ang bigat ng aming misyon. Ang bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa amin sa isang katotohanan na maaaring magbago sa aming buhay. Sa kabila ng pagdududa, naramdaman ko ang tibay ng aming pagkakaibigan. Ang tiwala na sa bawat hakbang ay magkasama kami, anuman ang mangyari. Pagdating sa library, sinalubong kami ng katahimikan na tila may sariling kwento. Sa loob ng makalumang pader, naroon ang mga kasaysayang binalot ng alikabok ng panahon. Habang nagbabasa ng mga lumang tala, unti-unti naming natutunan ang tungkol sa samahan at ang kanilang mga lihim. Ngunit ang mas nakapagpabigla sa amin ay ang pagkatuklas na isa sa mga miyembro ng samahan ay ang aming sariling lolo. Isang bahagi ng kasaysayan na hindi namin inaasahan. Miguel, hindi ko alam na may koneksyon pala tayo sa samahan na ito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aming balikat. Ang pabor na hinihingi sa amin ay hindi lamang tungkol sa pagtulong kay Marco, kundi may mas malalim na layunin na konektado sa aming pamilya. Habang nag-iisip kami ng mga susunod na hakbang, biglang bumukas ang pinto ng library at isang matandang lalaki ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at lihim. Hindi ko inaasahan na may makakahanap ng sulat na iyon, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Ngunit marahil ito na ang tamang panahon. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang lumang aklat na tila puno ng mga kwento ng nakaraan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang kaba sa akin na tila may malalim na koneksyon sa aming misyon. Sino siya at ano ang kanyang layunin sa aming paglalakbay? Sa sandaling iyon, naisip ko na ang aming paghahanap ay hindi na lamang tungkol sa isang pabor. Ang misteryo ay tila lumalaki at kami ni Marco ay nasa gitna ng isang kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit isa lang ang sigurado, ang aming pagkakaibigan ay ang magiging gabay sa pag-unravel ng mga lihim na ito. Sa dulo ng bahagi na ito, ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na hakbang ay puno ng inaasam-asam na twist na magpapaigting sa aming pagnanasa na malaman ang katotohanan.
Nakatitig ako sa kisame ng aking silid, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari sa nakaraang araw. Si Manuel, ang matalik kong kaibigan noong kabataan, ay muling nagpakita sa akin pagkatapos ng mahigit isang dekada. Hindi lang basta nagpakita, humingi siya ng pabor. Isang pabor na sa simula pa lang ay alam kong may misteryo sa likod. Ngunit sa kabila ng mga agam-agam, hindi ko napigilan ang sarili kong tanggapin ito. Siguro'y dala na rin ng mga alaala ng aming kabataan na napuno ng tawanan, laro, at mga pangarap. Ang pabor na iyon, sabi ni Manuel, ay hindi mo pagsisisihan, pero kailangan mo munang magtiwala sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang tiwala niya na susundin ko ang kanyang hiling. Isa itong kahilingan na tila ba may kalakip na panganib sa bawat salita. Ngunit sa kabila ng lahat, pumayag ako. Marahil ay ang nostalgia ng nakaraan ang nag-udyok sa akin na sumang-ayon. O baka naman ay ang pagnanais kong maibalik ang koneksyon naming nawala. Nagpunta kami sa lumang bahay ng kanyang lolo, isang lugar na puno ng mga alaala. Sa kabila ng alikabok at kalumaan, naramdaman ko agad ang init ng mga alaala ng aming kabataan. Dito kami madalas maglaro noon, nagtatago sa likod ng mga lumang kasangkapan at nag-iimbento ng mga kwento tungkol sa mga multo at kayamanan. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Manuel, ano ba talaga ang pabor na ito? Tanong ko habang naglalakad kami sa makipot na pasilyo ng lumang bahay. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Mahalaga ito at kailangan kitang makasama. Di nagtagal ay narating namin ang isang silid na tila ba hindi na napapasok ng tao sa loob ng maraming taon. Naglabas siya ng isang lumang susi mula sa bulsa at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita ko ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. May kakaiba sa kahon na iyon. Tila ba may sariling buhay ito, naglalabas ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang kahon na ito, ani Manuel, ay matagal nang nakatago. Isa itong pamana ng lolo ko at ngayon, kailangan natin itong buksan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko pang maging bahagi ng pagbubukas ng kahon. Ngunit sa kabila ng mga tanong sa aking isipan, tumango ako bilang tanda ng pagsang-ayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at sa loob nito ay may isang lumang notebook. Ang mga pahina ay tila naglalaman ng mga sinaunang sulat kamay at mga simbolo na hindi ko maintindihan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang lumang litrato na natagpuan namin sa loob. Litrato ng dalawang batang lalaki, magkaakbay at nakangiti. Kami iyon, ako at si Manuel noong kabataan namin. Naguluhan ako. Paano maaring maglaman ng litrato namin ang kahon na ito? Sino ang naglagay nito? At bakit tila ba may kakaibang koneksyon nito sa notebook na iyon? Saan mo nakuha ang kahon na ito, Manuel? Tanong ko, pilit na tinutuklas ang misteryo. Mula sa lolo ko. Sinabi niya sa akin noon na darating ang araw na may kailangan akong gawin kasama mo. Ngayon ko lang naintindihan kung ano yon. Nagpatuloy kami sa pagbabasa ng mga laman ng notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento tungkol sa isang sinaunang kayamanan, isang kayamanang sinasabing may kapangyarihang magbigay ng hindi matutumbasang lakas sa sinumang makakahanap nito. Ngunit higit pa sa kayamanan, may babala. Sinumang magtatangkang makuha, ito ay haharap sa mga pagsubok na hindi pa nararanasan ng sinuman. Nagsimula akong makaramdam ng takot. Bakit kami? Bakit ngayon? At ano ang koneksyon ng kahon na ito sa aming pagkakaibigan? May kailangan tayong hanapin at ang mga ito ay magdadala sa atin doon, sabi ni Manuel. Tila ba may tiwala sa kung anumang misteryo ang naghihintay sa amin. Bago pa man namin maipagpatuloy ang pagbabasa, bigla naming narinig ang isang malakas na ingay mula sa labas ng silid.
Ang tunog ng mga yapak, mabilis at tila ba nagmamadali. Ang pinto ng silid ay biglang bumukas at sa harap namin ay isang anino ng tao. Isang anino na tila ba kilala ko. "Anong ginagawa ninyo rito?" tanong niya. Ang boses ay puno ng galit. Nagulat kami ni Manuel. Sino siya at paano niya kami natagpuan? Ang sagot sa tanong na iyon ay maaaring magdala sa amin sa isang daan na puno ng panganib. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming harapin ito, kasama ang misteryo ng kahon, ang mga simbolo, at ang sikretong tila ba matagal nang nakatago sa aming pagkakaibigan. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang daan patungo sa katotohanan ay puno ng mga tanong na hindi namin alam kung masasagot. Nang bumukas ang pinto ng maliit na kapehan sa kanto ng aming dating tambayan, bumungad sa akin ang amoy ng paborito naming brewed coffee. Isang halimuyak na may hatid na damdaming matagal nang nagkubli sa ilalim ng mga alaala. Sa loob ng kapehan, nakita ko si Lila, ang aking matalik na kaibigan noong kabataan, nakaupo sa may bintana, tila ba walang nagbago sa kanyang aura. Ang kanyang buhok ay bumalik sa natural na kulot, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang ekspresyon na tila nagkukubli ng isang lihim. Naglakad ako papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila ba isang paglalakbay sa nakaraan. Sa mga araw na magkasama kaming nangangarap sa ilalim ng kalangitan, sa mga gabing puno ng tawanan at kwentuhan. Ngunit ang nostalgia ay sinamahan ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Sa pagkakatanda ko, ang huli naming pag-uusap ay puno ng tensyon dahil sa isang pagkakaibang hindi namin mapagkasunduan. Ngayon, narito kaming muli, hindi dahil sa isang reunion, kundi dahil sa isang misteryosong pabor na kanyang hiningi sa akin. "Salamat sa pagpunta, Andre," bungad ni Lila, sabay sulyap sa akin na may halong pag-aalala. "Alam kong matagal na tayong hindi nagkikita, pero kailangan ko talaga ang tulong mo." Umupo ako sa harap niya at nag-order ng aming dating paboritong inumin, iced caramel macchiato. "Ano ba ang nangyari, Lila? Ano itong pabor na sinasabi mo?" tanong ko. Pilit na isinasantabi ang anumang sama ng loob mula sa nakaraan. Nagumpisa siyang magkwento at habang siya'y nagsasalita, unti-unting bumabalot sa akin ang misteryo ng sitwasyon. Ayon kay Lila, may natanggap siyang sulat mula sa isang hindi kilalang tao na naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang buhay, mga bagay na hindi mo basta-basta malalaman. Sa loob ng sulat, may kalakip na larawan ng isang batang babae na hindi niya kilala ngunit may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Nakasaad doon na ang batang ito ay nasa panganib at tanging siya ang makakatulong. Sa umpisa inisip ko na biro lang ito, sabi ni Lila, at kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero habang tumatagal, hindi ko maalis ang pakiramdam na totoo ito. At ikaw lang ang naiisip kong makakatulong sa akin, Andre. Alam ko kung gaano kakahusay sa pag-unravel ng mga ganitong klase ng misteryo. Sa kabila ng aking pagdududa, naramdaman ko ang responsibilidad hindi lamang sa batang babae, kundi sa pagkakaibigan namin ni Lila. Hindi ko magagawang iwan siya sa ganitong sitwasyon. "Sige, Lila, tutulungan kita. Pero kailangan natin ng plano. Saan natin sisimulan?" Hinugot ni Lila mula sa kanyang bag ang isang envelope at iniabot sa akin. Sa loob nito, naroon ang sulat na sinasabi niya. Binasa ko ito at naramdaman ang kakaibang lamig na dumaloy sa aking mga ugat. Ang sulat ay puno ng mga detalye na tila ba alam na alam ang takbo ng buhay ni Lila, pati na rin ang mga maliliit na detalye sa aming pagkakaibigan. Ang huling linya ng sulat ay nagbigay ng babala. "Kapag hindi ninyo ako natulungan, ang batang ito ay mawawala." Hindi ko maipaliwanag ang takot na lumukob sa akin. Hindi ito ang ordinaryong pabor. May panganib na nakatago sa likod ng mga salita. "May ideya ka ba kung sino ang nagpadala nito?"
tanong ko kay Lila, umaasang kahit paano ay may lead kaming makukuha. Umiling siya, halatang nahihirapan sa sitwasyon. Wala, Andre, pero kailangan nating malaman. Baka may koneksyon ito sa nakaraan ko o sa nakaraan natin. Habang pinaplano namin ang aming susunod na hakbang, biglang nagring ang telepono ni Lila. Tumayo siya at naglakad papunta sa labas para sagutin ang tawag. Iniwan niya ang envelope sa mesa, kaya sinamantala ko ang pagkakataon upang tingnan pa ang iba pang nilalaman nito. Doon ko nakita ang isang maliit na papel na nakatupi sa ilalim ng sulat. Binuklat ko ito at ang mga salitang nakasulat ay nagbigay sa akin ng pagkabigla. Andre, hindi lang si Lila ang kailangan kong tulong. Kailangan ko rin ang sayo. Hindi mo ba ako nakikilala? Bumalik si Lila mula sa labas. Ang kanyang mukha ay may halong pagkabigla. Andre, kailangan mo itong marinig. Ang tawag tungkol sa batang babae. At may isa pang sulat na dumating. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tumayo ako, ang puso ko'y pumipintig ng mabilis. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala ng sulat? At bakit kami ni Lila, ang pinili para sa misyon na ito? Ang misteryo ay lumalim at ang cliffhanger ay tila ba nagbabanta ng mas matinding pagsubok. Sa mga susunod na sandali, alam ko na ang aming pagkakaibigan ay susubukin sa paraang hindi pa namin nararanasan. Sa likod ng pabor na ito ay isang mas malalim na lihim na unti-unting nag-uumpisang ibunyag ang sarili sa amin. At sa bawat hakbang na gagawin namin, ang panganib ay lalong lumalaki. Ang araw na ito ay tila nakakapanabik para sa akin. Mula nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Lila, hindi ko mapigilan ang pagtibok ng aking puso sa tuwing naiisip ko ang aming pagkikita. Matagal na panahon na ang nakalipas simula nang huli kaming nagkasama at sa mga oras na iyon, hindi ko inaasahan na isang misteryosong pabor ang mag-uugnay muli sa aming dalawa. Sa paglabas ko ng aming bahay, dama ko ang malamig na hangin na nagmumula sa hilagang bahagi ng bayan. Ang langit ay tila may tanong na nais itanong sa akin at ang mga ulap ay waring nagkukubli ng mga lihim na hindi ko pa batid. Mabilis kong tinahak ang daan patungo sa lugar na sinabi ni Lila sa kanyang mensahe. Ito ay isang dati naming paboritong tambayan noong kabataan. Ang lumang kainan sa gilid ng bayan kung saan madalas kaming magpalipas ng oras habang nag-uusap tungkol sa mga pangarap at hinanakit. Pagdating ko sa kainan, agad kong napansin si Lila na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mata ay tila malalim na nag-iisip. Lumapit ako at nagpakita ng isang ngiti. Lila, tawag ko sa kanya. Bumalikwas siya mula sa kanyang iniisip at nagbigay ng matamis na ngiti. Natutuwa akong nandito ka, Alex, sabi niya habang kinukuha ang kanyang tasa ng kape. May kailangan akong sabihin sa iyo. Umupo ako sa harap niya, puno ng kuryosidad. Ano iyon? Tanong ko habang iniisip kung ano ang pabor na kanyang sinasabi. Alam mo ba yung lumang bahay sa dulo ng kalsada? Yung laging sinasabi ni Lola na may kwento ng mga multo? Panimula ni Lila habang tinitingnan ang labas ng bintana. Oo, pero di ba laging sinasabi ng mga tao na walang katotohanan iyon? Tugon ko habang naguguluhan sa direksyon ng usapan. May nangyari doon, Alex, isang bagay na hindi mo aakalain, sabi niya habang bumabalik ang kanyang tingin sa akin puno ng seryosong ekspresyon. At kailangan ko ang tulong mo. Naramdaman ko ang kilabot sa likod ng aking batok, ngunit nagpatuloy ako sa pakikinig. Ano ang nangyari? Tanong ko, mas lalong naiintriga. May nakita akong lumang diary sa bahay ng lola. Nakasulat doon ang isang kwento ng kaibigan niya na hindi na bumalik matapos ang isang gabi sa bahay na iyon. Sinasabi sa diary na may isang bagay ang naganap. Isang bagay na hindi maipaliwanag. Paliwanag ni Lila habang iniabot sa akin ang diary na dala niya. Binuksan ko ang diary at nagumpisa akong magbasa.
Habang binabasa ko ang mga pahina nito, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang mga salitang nakasulat ay tila may buhay, puno ng emosyon at misteryo. Ano ang gusto mong gawin natin? Tanong ko habang iniisip kung saan papunta ang lahat ng ito. Kailangan nating puntahan ang bahay. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari doon. At naniniwala akong ikaw lang ang makakatulong sa akin, sagot ni Lila, puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan kung bakit naging parte ako ng kwento ng diary na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pangangailangan na tumugon sa tawag ni Lila. Sige, sasamahan kita, sagot ko. Puno ng kaba ngunit handang harapin ang anumang misteryo na naghihintay. Sa aming pag-alis sa kainan, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa direksyon ng lumang bahay. Hindi ko maipaliwanag, ngunit para bang may mga mata na nakatingin sa amin habang kami naglalakad. Ang daan patungo sa bahay ay puno ng mga alaalang pilit kong iniiwasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na maiiwasan ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Habang papalapit kami sa lumang bahay, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Ang paligid ay tila nababalot ng isang misteryosong puwersa na parang may gustong iparating sa amin. Nang bumukas ang pintuan, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin at ang mga anino sa loob ng bahay ay tila gumagalaw. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa loob ng bahay, isang tao na akala ko ay hindi ko na makikita pa. Siya ay nakatingin sa akin, puno ng mga tanong sa kanyang mata at sa mga oras na iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alex, siya ang pabor na hinihingi ko. Bulong ni Lila sa akin, puno ng takot sa kanyang boses. Ang taong iyon, ang kaibigan ng lola niya, ay narito, hindi nawala. Ngunit parang hindi na ring bumalik sa dati niyang anyo. Sa puntong iyon, alam kong nagsisimula pa lamang ang kwento namin ni Lila. Ang misteryo ay hindi pa tapos, at ang aming pagkakaibigan ay susubukin ng mga lihim na nakatago sa lumang bahay na iyon.